Dahil 6 lamang sa lahat ng mga kongresista ang nag-endorso ng impeachment case ni Vice President Sara. Isa lamang ang ibig sabihin nito, kinokonsidera pa rin nila na talagang makapangyarihan si Vice President Sara at sila ay takot na ipagpatuloy at isulong pa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Not only a majority, but more than 200 of the present members of the House of Representatives are cautious about endorsing the impeachment complaint because all of them are running for re-election in May 2025, and their support or endorsement of the impeachment complaints is a sure ticket for their defeat in that election. Relatedly, the present crops of legislators should not be called Solon or Solons because they don't have the wisdom, brilliance, and integrity of that wise Athenian lawgiver of ancient Athens. Solon will surely turn in his grave by comparing our present legislators to Solon. Talagang hindi may pagkakaila na makapangyarihan ang mga Duterte. Yung iba kasi mga congressman ayaw sumali sa impeachment ni Vice President Sara dahil takot silang mawalan ng boto sa Mindanao. Iyan ang katotohanan. Pero isa rin ang naiisip ko mga kasweet na hindi pa nila i-endorso ang impeachment case ngayon kasi election time pa. Maaaring ipagpaliban muna nila pagkatapos ng 2025 elections at saka siguro nila i-endorso ang impeachment case ni Vice President Sara. Isa rin pa ito sa inyong naiisip mga kasweet. Pero nais nga ng mga netizens na ilatag ang mga pangalan na nag-endorso ng impeachment case ni Vice President Sara upang hindi na sila muling iboto pa. At syempre, kung mawawala ng boto ang mga boboto na ma-impeach si Vice President Sara, imagine, boto ng Mindanao mawawala sa iyo, pati na rin ang boto mula sa Iglesia ni Cristo. Pagsamahin mo yung mga yon, malaking bagay na iyon para manalo ka o para magkaroon ka ng pwesto sa gobyerno. Sasayangin mo ba iyon? Kahit ang mga buwayang kongresista ay takot i-endorso ang impeachment case ni Vice President Sara. Siguro, ang 6 na ito ay yung mga makakaliwang grupo lamang. Nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Tucker patungkol sa survey na ito na 41% ng mga Pinoy ay naniniwala o suportado daw ang impeachment ni Vice President Sara. Bakit takot ang mga buwayang kongresista na i-endorse ang impeachment case ni Vice President Sara? Isa lang ibig sabihin nito, gawa-gawa lamang ang mga survey na ito. Narito ang full video, panoorin natin. Sus, Ginoo, kung anong kataduhan na naman tong survey na to. Basahin natin mga lods. 41% of Pinoys back impeachment of VP Sara according to SWS. Hey, grabe, lahat na lang talaga isa-survey. Pero, actually mga lods, di ba, kung iintindihin mong mabuti, 41% of Pinoys, di ba, pabor kuno sa pag-impeach kay VP. I think itong 41%, mga ano yan sila loyalista at saka mga pinklawan, di ba? So, where's the 59%? Duterte supporters. Marami pa rin, di ba? Marami pa rin ang sumusuporta at nagtitiwala kay VP Inday Sara. Pero ano bang magagawa natin? Yung mga mainstream media, mga bahag ang buntot, mga duwag at bayaran. Kaya, kahit mga walang kakwenta-kwentang news, papatulan nila. As if naman, masisira dyan si VP Inday. Kahit anong gawin yung pagsira kay VP Inday, palakas ng palakas ang sumusuporta sa mga Duterte.